Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang suporta ni Senator Amy sa mga Duterte. Lalo na kay Vice President Sara Duterte na biglaan ang pag-resign as DepEd Secretary. Ito, may pahayag na naman si Senator Amy tungkol sa pag-resign ni VP Sara. So ang tanong, dapat pa bang pagkatiwalaan ng mga Duterte si Senator Amy? And then sa mga DDS, ano sa tingin nyo? Maaasahan pa ba natin ang suporta ni Senator Amy sa mga Duterte ngayon na talagang tuluyan ng nabuwag ang UNITEAM? So yun po ang pag-usapan natin. Again, gusto ko lang i-remind na meron po tayong backup channel, The General's Perspective. Ang link ng ating backup channel na ito is nandito na sa description box ng video na ito. Paki-click lang and subscribe. Dahil hindi po natin masigurado, baka igurgur itong ating channel ngayon, itong General's Viewpoint. So, salamat sa mga magsusubscribe. Okay, sige, for the second time, nagpahayag ulit si Senator Amy tungkol sa kanyang suporta kuno kay VP Sara. Pakinggan natin sandali ang kanyang pronouncement. Senator Amy Marcos is again declaring her solid support for Vice President Sara Duterte, who recently quit all her cabinet duties under the administration of President Bongbong Marcos. In an ambush interview on Monday, June 24, the senator says she will support Duterte no matter what happens. Ulit-ulit lang naman na ano man ang mangyari, ang aking paniniwala at pagmamahal para kay VP Sara ay mananatili. Anumang laban, anumang hakbang, anumang hinaharap, ako'y kasama niya. On June 19, the Presidential Communications Office announced that Duterte resigned as a member of the Marcos Cabinet, Department of Education Chief, and Vice Chairperson of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Malacanang said Duterte did not indicate her reasons for resigning and that President Marcos has accepted her resignation. In a subsequent press briefing, Duterte explained that her resignation was not a sign of weakness, but a sign of compassion for teachers and students. Reported cracks in the unit team, which was formed by Marcos and Duterte, as well as in the relationship of the two families, became apparent early this year when former President Rodrigo Duterte criticized his successor. The Vice President's brother and Davao City Mayor Sebastian Duterte likewise challenged Marcos to step down as the nation's top leader if he did not have love for his country. The tension between the two camps grew further after former President Duterte accused incumbent President Marcos of being a drug addict. But President Marcos clapped back, noting Duterte's dependence on fentanyl must be affecting the former president by now. So ito, pangalawang statement niya na ito eh. Noong kare-resign pa lang ni VP Sara, sabi na siya na all out daw, hindi magbabago ang suporta niya kay VP Sara. So ito, sa isang ambush interview, inulit na naman niya. So, suporta siya kay VP Sara. So, in what way kaya nasusuporta siya? Kasi ito, puros salita pa lang. Alam nyo na, yung kasabihan na blood is thicker than water. So, ano sa tingin nyo? Maaasahan ba natin si Senator Amy? Pag nagkagipitan na, paki-comment naman. Ano? Kasi nakikita ko pa talagang iinit pa ang sigalot between Marcos camp and Duterte camp. Sa ngayon, hindi pa masyadong makabuelo si VP Sara. Hindi pa yan nagsasalita. Sinasabi niya friendly pa rin siya with the Marcos admin. Kaya lang, dahil nandyan pa siya hanggang July 19 pa. After July 19, ano sa tingin niyo mangyari? Lalo na ngayon, iniimbitahan na siya ng maisog rallies. Ano sa tingin nyo? Darating ba ang panahon
na ang VP Sara, siya na ang mangulo, siya na ang isa sa mga main speakers sa Maisog Rally. Nako, pag nagkataon yan talagang ibubuhos na ng VP Sara ang kanyang pagkontra. Maraming maraming nagbabanggaan na paninindigan ng PBBM admin at saka si VP Sara mismo. Diyan na lang sa West Philippine Sea, makikita nyo yan. Nung hindi pa siya nag-resign, ayun, ang batikos kay VP Sara, bakit daw siya tahimik? Hintayin nyo lang na tuluyan na siyang mawala sa administrasyong ito. Diyan nyo makikita kung sino talaga ang Agila ng Norte. Magsasalita at magsasalita yan. Okay? So, yung kay Pastor Apollo Quiboloy, hindi niya yan itong latest na raid, nagsalita na siya, although very mild yung kanyang pagsasalita. Watch out pag dating ng panahon. Okay, balikan natin si Senator Amy. Ano ang prueba? Ano yung klarong ebidensya na talagang susuporta siya sa mga Duterte? Sa ngayon kasi puro salita eh. I-comment ko paano niya mapapatunayan na nasa likod siya ng mga Duterte at hindi siya papanig doon sa kanyang kapatid pag nagkagipitan na. To me, number one, mag-join siya sa Maisog Rally. Ano sa tingin niyo? Magsalita dalawa sila, Magsalita si VP Sara, magsalita si Senator Amy sa mga Maisog Rally at diretsahan kung ano yung pagsasalita ni na Mayor Baste, Attorney Vic, Attorney Chong, Attorney Vic, sino pang isang attorney? Attorney Roque. Kung ganyan ang gagawin ni VP Sara at Senator Amy, nako, ang laking epekto niyan, di ba? But it remains to be seen kung yan ba ang gagawin ni Senator Amy para mapatunayan na sa Duterte siya talaga. So ano pa yung mga concrete examples, yung action na magpapatunay na itong si Senator Amy is para sa taong bayan. Yun, magsalita siya tungkol sa kanyang nalalaman sa pulburon issue. Marami ang nag-expect na anytime soon, ilalabas na ang pinakahihintay ng lahat na pulburon pictures and videos. Nako, pag labas nito at mismo si Senator Amy ay magsasalita yung kanyang nalalaman, nako, papalakpakan natin si Senator Amy. Kasi ako, naniniwala ako sa revelation ni Maharlika, yung mga puting ahas niya na 2017 ba yun? Na lumuhod, nagmakaawa si Senator Amy kay PRRD noon na huwag tanggalin, natatanggalin, huwag isama ang kanyang kapatid sa narco-list. At according to the puting ahas of Maharlika, na pumayag naman si PRRD kasi magkakaibigan sila eh. Sige, rendahan mo, pagsabihan mo yung kapatid mo na ayusin niya ang buhay niya, something like that. Ako naniniwala ko doon na yan. Kung si Senator Amy, siya lang mag-amin. Aminin lang niya na nakiusap ako kay Pangulong Duterte noon. Nako, ang lakas ng impact yan. Kasi ngayon, PDEA leaks lang tayo eh. Dokumento, authority to operate, preparation report,
ah, Morales lang ang basihan natin, sinisira pa nila ang credibility ni Morales, so mahina pa yon. Pag sasamahan ito ng testimony ni Senator Amy, yung sabihin lang niya, kung totoo sabihin lang niya na nakiusap siya kay PRRD na tanggalin ang kapatid niya sa Narcoles, ang laking bagay nun. Di ba? So, ano pa? Ano pa ang mga concrete proof na pwedeng gawin ni Senator Amy na magpapatunay na susuporta siya sa mga Duterte? Okay, maybe yung West Philippine Sea ngayon kasi ang ginagawa lang ni Senator Amy sa West Philippine Sea, magpapatawag siya ng Senate inquiry tungkol sa nangyaring banggaan sa West Philippine Sea. Normal man lang yun. Kailang sana i-confirm niya, yung magsasalita siya kasi pinaka-latest na development, yung tinawagan daw niya according to Jose Alejandrino. Tinawagan niya, nag-usap Senator Amy at Alejandrino at sinasabi ni Senator Amy yung kanyang worry na ang Pilipinas is in a very sad state, na ang mga kapwa niya senador hindi makaalma dahil beholden o may utang na loob sa powers that be, ang mga businessmen, mga taipan, takot sa BIR at walang magawa kundi wini-withdraw na lang ang pera nila at ini-invest sa ibang bansa at ang mga general takot na mawalan ng posisyon. This is according to Jose Alejandrino. Second source lang yun. Kung magsalita si Senator Amy na sasabi niya, yes, totoo yung post ni Jose Alejandrino. Nag-usap kami at yan ang napag-usapan namin. At ako talagang worried sa kahinatnan ng bansa na baka magkagera. So aminin din niya na ang kanyang anak na si Governor Manotoc is nai-stress out na, baka ma-devastate o mabura sa mapa ang Ilocos Norte dahil nandun na yung mga ballistic missiles ng US. Yun, kung magsasalita siya na mismo, nako, papalakpakan natin si Senator Amy kasi klaro na ngayon na ang ginagawa ng administrasyong ito is papunta sa disaster. So ang taong bayan magising at makakatulong ng husto si Senator Amy na ilabas ang katotohanan para ang taong bayan makapag-ready kasi delikado na po ang sitwasyon ng ating bansa ngayon. So, let's pray na magsasalita. Hindi lang magsasalita, yung gagawa ng concrete na hakbang si Senator Amy para mapatunayan niya ang suporta niya sa taong bayan, suporta niya sa mga Dutertes.